Ngayong araw, kasama natin ang isang veterinary cardiology practitioner. Kilala siya sa isang kanyang pag-aaral sa ultrasonography. Kasama rito ang diagnostics imaging. At isa rin siyang resource speaker kung saan ibinabahagi niya ang kanyang kaalaman sa advanced diagnostic techniques na nagbibigay diin sa kahalagaan ng imaging, hindi lamang para sa tao, kundi lalo na para sa ating mga animal patient. Live na live via Zoom. Please welcome our millennial vet friend, Dr. Dandy Balingao. Doc, good morning. Welcome din sa Rising sa Pilipinas. Good morning Doc po. Dandy, ano nga yung nagtulak sa inyo para pasukin ang larangan ng veterinary cardiology? Matagal na po kasi tayong general practitioner hanggang sa nakita natin na maraming mga patient na may heart disease na hindi agad na-detect. Kaya yun yung nag-challenge at nag-inspire sa atin para mag-aral abroad at may bahagi sa mga new generations at saka mga colleagues. Okay. Doc, at sa mga naging pasyente mo, ano yung mga mas prone na animals sa cardio problems or sa heart problems? Yung matataba siguro. Oo. Stout and small. Multifactorial, kasama na din po yung mga overweight dyan, pero kadalasan po kasi yung mga may edad na at saka magkakaiba po kasi may mga maliliit, tapos iba din yung mga sakit sa mga malalaki. At bukod naman po sa pagiging veterinaryo, Doc, madalas ka rin magsalita sa mga universidad. Kumusta po yung pakiramdam na naibabahagi niyo po yung inyong kaalaman sa mga veterinary student and professional? Happy po kasi yung mga natututunan ko sa aking mga mentors abroad, yung mga tinuturo nila mismo sa akin ay na-share natin sa mga students, sa mga professors, and even sa mga colleagues na nagpa-practice din po ng cardiology. Okay. So, Doc, meron din po kayo palang libro. Kayo po ay author nito. Ano po ba yung nilalaman? Maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung content ng inyong libro na isinulat? Yung ating libro po ay all about preoperative na value ng transthoracic echocardiography sa mga critical patient na ang nilalaman nito ay isa siyang introductory pa lang ng aking libro kasi gagawin ko kasi siyang series na ito yung mga patient na kailangan operahan pero kailangan mo nang mag-undergo ng transthoracic echocardiography where during examinations ay na-detect ko po na meron silang mga incidental findings. Yun. And let's differentiate, Doc, yung cardiac ultrasound from other diagnostic tests. Ano pong kaibahan nito? Ang cardiac ultrasound po kasi ay real-time, kumbaga live na tinitingnan natin yung function ng puso. Yun, samantalang sa ECG naman ay dinedetect nito kung papaano ba, kung okay ba yung kuryente ng puso. At sa X-ray naman ay sinasabi lang niya kung lumaki ba yung puso. Kumbaga nagbibigay lang siya ng hint pero hindi niya sinasabi kung saan ba ito nanggaling. At the same time, yung echocardiography kasi siya talaga yung pinaka gold standard na diagnostic test para malaman natin kung may problem sa puso ang ating mga pets. Yes, Doc. Bakit po ba mahalaga ang cardiac ultrasound bago ang operasyon at lalo na para sa mga critical patient? Ayun, pinakamahalaga po ang cardiac ultrasound para malaman natin kung halimbawa kaya ba ng pasyente, kung stable ba yung kanyang puso, or kung may mga gamot ba tayong ibibigay muna before or after surgery. At kung halimbawa, kung kailangan ba natin stabilize muna yung pasyente bago yung surgery. Alright. Doc, ito pong libro nyo nakatanggap ng International Standard Book Number or ISBN mula sa National Library of the Philippines. Kailan po kailan po ito pwedeng makita sa merkado o pwedeng mabasa ng publiko? Available po siya pero soon sa Amazon. Okay, online.
On that note, maraming salamat po Dr. Dandy Balingao, our veterinary cardiology practitioner.